Inakala ng mag-asawa na umampon sa kanya na 6 na taong gulang lang ang batang inaampon nila. Lumabas lang ang katotohanan na si Natalia ay 22 taong gulang na pala. Ito ang kwento ng pinanggalingan ng pelikula na Ang Orphaned. Ipinanganak itong si Natalia Grace sa bansa ng Ukraine at dahil nga inabandona ito ng kanyang tunay na ina, tamang-tama na ang mag-asawa na si Michael at Christine Barnett ay naghahanap din ng anak na mabibigyan ng kalinga. Taong 2010 nang magkadaupang palad ang magiging bagong magulang at si Grace na kanilang magiging bagong anak. Ayon sa papeles na itong si Natalia Grace ay ipinanganak ng taong 2003. Kaya naman ng panahon na ito ay aampunin ng mag-asawa sa kanilang mata, ito ay magpipitong taong gulang pa lamang. Mayroon naman silang 3 mga sariling mga anak, ngunit lahat sila ay pawang mga lalaki. Kaya naman naisip ng mag-asawa na babae na lamang ang aampunin nila. Sa umpisa ay maayos naman ang pamilya, ngunit hindi nagtagal ayon sa mag-asawa na tila ba nag-iiba ang ugali nitong si Natalia Grace. Nag-iiba na ang pakikitungo nito sa kanilang buong pamilya. Ayon sa kwento ng mag-asawa na minsan ay natibo ang ilaw ng tahanan na si Christine sa mga tamtaks na inilagay sa may baitang ng hagdan. Hindi nila malaman kung bakit may gagawa ng ganoon, lalo na at sa may baitang pa ito ng hagdanan. Bumaon sa paa ng ginang ang halos 6 na mga tamtaks. Ayon kay Michael na minsan ay nagising ito sa kalagitnaan ng gabi. Sa gilid ng kanyang kama, nakita nito si Natalia Grace na may hawak ng kutsilyo at nakaamba na siya ay uundayan nito ng patalim. Sa gulat ay napalundag ito paalis ng kama. Saka nakita nito na nagtatatakbo ang bata na si Grace. Dagdag ng mag-asawa, nahuli nila si Natalia na naglalagay ng lason sa kape na itinimpla ng ginang para naman sa kanyang mister. Hanggang sa umabot sa sukdulan na hinatak ni Natalia Grace ang ina papunta sa bakod na alam nito na may mataas na boltahe ng kuryente. Ayon sa mag-asawang Barnett na dahil sa kakaibang inaasal ng kanilang anak na si Natalia Grace, minabuti ng mag-asawa na dalhin ito sa isang espesyalista. Ngunit binalaan sila ng doktor. Sila daw dapat ay mag-ingat ng mabuti sa taong kanilang kasama sa bahay. Ang ampon nila na si Natalia Grace ay hindi isang totoong bata, hindi tulad ng kanila na inaakala. Isa itong teenager na nagkukunyaring isang bata. Ito ay para makakuha ito ng awa at meron itong sakit sa kaisipan. Isa ito na sociopath. Ang isang sociopath, mga katinagalog ko, ay asal ng isang tao at wala itong pakialam sa tama at mali, lalo nang wala itong pakialam sa nararamdaman ng iba. Sila rin ay mapangmanipula at wala silang kahit na anong pagsisisi sa mga nasaktan o naperwisyo nila. Tanging ang pangsarili lamang nitong interes at kagustuhan sila mayroong pakialam. Dagdag ng doktor na sinasabing sumuri kay Natalia, kinakailangan na mag-ingat ng husto sila. Matapos nito, pumunta ang mag-asawa sa civil register sa Amerika. Sakay pinabago nila ang totoong edad ni Natalia Grace. Ayon sa kanya na ng panahon na ampunin nila ito, siya ay 22 taong gulang na at hindi ang 6 na taong gulang tulad ng ipinapalabas nito sa kanila. Kaya naman mula ng taong 2003, naging 1989 ang taon ng kanyang kapanganakan. Matapos nito, lumipat ang buong pamilyang Barnett sa bansa ng Canada. Iniwan nila na mag-isa itong si Natalia. Dahil naman sa pag-aambandunan nila kay Natalia Grace, kinasuhan ng mag-asawang Barnett ng 4 na beses na pag-aabandona. Kalauna naman inilabas nila ang kwento sa media at mas lalong naging masalimuot pa ang kwento ng pamilya. May bagong mag-asawa na nais mag-ampon kay Natalia. Ayon sa kanila na hindi nila naranasan ang sinasabi na asal na ibinibintang ng pamilyang Barnett. Mabait daw si Natalia at napakamalambing. Tinutulungan daw nila ito na sampahan ng kaso ang dating mga magulang nito, ang mag-asawa na Barnett. Ayon sa testimonya ni Natalia na nang iwan siya ng mga Barnett, tanging tinapay lamang at palaman ang kanyang kinakain. Paminsan naman ay
kapag may nag-abot sa kanya ng noodles at mayroong paminsan-minsan ay nagbibigay ng pizza din. Napawalang sala ang mga Barnett sa kasong isinampa sa kanila ni Grace. Tuluyan na rin itong sumama sa bago nitong pamilya na ang mga Man. Matapos na tumahimik ang parehong panig, muling nabuhay ang balita nang lumabas ang mismong ina nitong si Natalia. Nagsasabi ito na totoong dalaga na ito at mapangmanipula. Hindi niya siya inabandona dahil nga matanda na siya. Naglabas naman ng pahayag si Natalia. Ayon sa kanya, wala di umano itong ginawang masama sa dating mga magulang at pamilya niya. Lahat ng sinasabi nila tungkol sa kanya at nagawa niya ay pawang kasinungalingan lamang. Nais niya umano na magkaroon ng sariling pamilya na sa kanya ay mag-aaruga. Kaya hindi nito kayang gawin ang binibintang sa kanya ng mga Barnett. Dagdag nito na sobrang hirap ang dinanas niya nang iwan siya na mag-isa ng pamilya. Lumabas sa investigasyon na naitala na si Grace ay mayroon ngang kakaibang kalagayan na tinatawag na ang spondyloepiphyseal dysplasia congenita. Ayon sa mga eksperto na ang kalagayang ganito sa una ay normal kung titingnan bilang isang sanggol. Ngunit sa tagal ay hindi na makasasabay pa sa paglaki ang katawan nila. Kaya naman nananatili sila ng mukhang maliit na bata. Patuloy pa rin na pinabubulaanan nitong si Natalia Grace ang sinasabi ng kanyang dati na mga magulang. Samantalang napapaisip pa rin ang madla kung bakit nga ba iiwan na lamang ng mag-asawa ang inampon nila ng basta-basta. Mga katinagalog ko, ano po ang tingin ninyo sa kwentong ito? Sino po ba ang kapani-paniwala para sa inyo? Ang mag-asawang Barnett ba o ang inampon nila na hindi na bata na si Natalia? Isulat po ang inyong saloobin sa comment section sa ilalim upang sama-sama naman po na ito ay ating basahin. Mga katinagalog ko, maraming salamat po sa pagsama ninyo sa segment natin sa araw na ito.